Magandang hapon po sa ating lahat. Sa mga nasa kanya-kanyang mga bahay, maraming salamat sa inyong pag-online. Ayun. Last week, yung present resurrection tayo. Ngayon, future resurrection. Pero bago tayo magsimula, pray muna tayo. Father, we know, Lord, that you are in our midst, katulad ng iyong pangako sa salita mo na if two or more gathered in your name, Lord Jesus, you are in our midst. Salamat po dahil alam po namin na ang ginagawa namin ito ay para sa patuloy na paghahari mo sa aming mga buhay. Patuloy na pagpaparanas ng iyong banal na spiritu, ang aming hinihingi as we gather today. Lord, isa lang pong alam namin, your presence will make the difference. We ask for the spirit of understanding as you give us revelation sa oras na to, sa araw na to. Hinihingi po namin ang pangunawa sa mga bagay na gusto mong maunawaan because we know, Lord, na inihahanda mo kami para sa muli mong pagbabalik. Kinikilala po namin na wala kami magagawa maliban na ikaw ang nasa sa amin. It's only by your grace, and we receive your grace today, Lord God, as we hear your revelations, as we hear your message for today. Be glorified in our midst, Lord. Be glorified in our lives as we listen to your word. We thank you, Father, in Jesus' name. Amen. Yun. Hindi ko alam kung ilan na kayo na naka-online. Meron ng dalawa akong nakikita. May dalawa na akong nakikita na naka-online. Tuloy tayo. May key verse tong future resurrection. As usual, mas maganda kung i-memorize natin to. Ang key verse natin, makikita natin to sa Philippians chapter 3, verse 20 hanggang 21. O nga pala, bakit wala akong dalang Bible? Kasi may mga bagay na babanggitin ako na hindi ko na sinulat dito sa outline para hindi masyadong mahaba. Sa Philippians chapter 3, verse 20 hanggang 21, sabi dito, American Standard Version yung gamit ko. For our citizenship is in heaven, whence also we wait for a Savior, the Lord Jesus Christ, who shall fashion anew the body of our humiliation, that it may be conformed to the body of his glory, according to the working whereby he is able even to subject all things unto himself. Dito sa Philippians chapter 3, verse 20 to 21, si Pablo ang nagsasalita dito at sinasabi niya sa atin na ang citizenship natin ay sa kalangitan. Yes, maaring Filipino citizen tayo ngayon. Next month, madadagdagan ng aking citizenship. Huwag na natin banggitin kung ano yung citizenship na yun. Alam nyo na yun. So, Philippians chapter 3, verse 20 to 21, the Lord is assuring us through Paul na ang citizenship natin ay sa heaven, na tayo pansamantala lamang sa mundong ito. Na dahil tayo naka-destined to be in heaven, ang ating katawan ay mapapalitan. At ang sabi dito, this body that we have is a body na may mga kahihiyan dahil ito ay may decay. Pero sa muling pagbabalik ng Panginoong Jesus, we will be conformed to the body of His glory according to the working na gagawin niya sa atin. According to sa gagawin niya sa atin. Dito sa future resurrection, may dalawang bagay o uri ng future resurrection na binabanggit dito. Ang una, the resurrection of the unbelievers. Itong resurrection of the unbelievers, ito yung mga taong hindi nagkaroon ng pagdedesisyon. Natanggapin ang Panginoong Jesus bilang kanilang tagapagligtas at Panginoon ng kanilang buhay. Sila ay bubuhayin mula sa mga patay. Yung kanilang spirit and soul ay mag-join dun sa body nila na namatay. Nangangahulugan na nung sila ay namatay, yung spirit and soul nila umalis sa kanilang physical body. Pero sa future resurrection, sa resurrection of the unbelievers, ito yung mangyayaring. Imagine natin na ang isang taong nakatulog. Walang malay yon, di ba? Pero ito, hindi lang siya nakatulog.
physically, kundi talagang humiwalay ang kanyang kaluluwa mula sa kanyang katawan. Humiwalay ang kanyang spirito mula sa kanyang katawan. Sa resurrection, sa muling pagbabalik ng Panginoong Jesus, ito yung mangyayari. Mula doon sa kanilang libingan, kung saan man sila naroroon, gaano man katagal silang namatay, yung kanilang kaluluwa at yung kanilang spirito ay babalik sa kanilang physical na katawan. Yung sinasabi dito na resurrection of the dead o resurrection of the unbelievers. At yung pangalawa naman ay the resurrection of the believers. Dito sa resurrection of the believers, ito ay para doon sa mga taong tumanggap sa Panginoong Yesus bilang tagapagligtas at kanilang Panginoon ng kanilang buhay. Nangangahulugan, sila ay namatay, pero sila ay muling mabubuhay. At katulad din nung sa unbelievers, they will be resurrected from the dead at pagkakatiwalaan o igagrant sa kanila yung glorious or glorified body na pinag-usapan natin nung dalawang huling session na meron tayo, yung past resurrection at yung future resurrection. At ito ay mangyayari in a twinkling of an eye. Hindi ito, walang pasabi ito. Walang naunang tawag doon, warning o paalala na ito ay mangyayari. In a twinkling of an eye, ito ay mangyayari. Itong future resurrection na ito ng believers, they are Christ at His coming. Nangangahulugan na itong mga taong ito, itong mga mananampalatayang ito, in-acknowledge nila si Jesus as their Lord, as their Savior. Ang Lord na ang nagmamay-ari sa kanila. At paano ba masasabing Lord? Kasi they obey Jesus. Obedience is the proof that we belong to Him. Bilang mga mananampalataya, masasabi natin na the Lord owned us. We are His own. He is our owner. Bakit parang minamadali ko mga bagay ba eh? Masasabi natin, Jesus is our owner. Kasi si Jesus yung nasusunod sa ating mga buhay. At yung obedience natin ay proof na Lord natin siya and we belong to Him. So yun dalawang uri ng future resurrection. Resurrection ng unbelievers at resurrection ng believers. Yung sa unbelievers, mga walang pagkakilala sa Diyos o walang relasyon sa Panginoong Jesus, sila ay namatay. Yung sa resurrection of the believers, sila ay mga tao na in-acknowledge si Jesus as their Lord at na masasabi natin na sila ay mga taong tumanggap sa Panginoong Jesus bago sila ay namatay. Parang naguguluhan ako sa sarili ko. At it also symbolizes the second coming of the Lord Jesus Christ. Itong second coming na ito, maraming nagsasabi, ang tagal ng pinag-uusapan niyan, pero hanggang ngayon, hindi pa nangyayari. Yung occurrence, yung pangkaganapan ng second coming ng Lord ay sure, tiyak na mangyayari. Maganda man tayo o hindi, gustuhin man natin o hindi, babalik muli ang Panginoong Jesus para sa mga mananampalataya. Babalik siya muli upang ganap ng pagharian ang kanyang nasasakupan. Sa Acts chapter 1 verse 11, who also said, Ye men of Galilee, why stand ye looking into heaven? This Jesus who was received up from you into heaven shall so come in like manner as you beheld him going into heaven. Si Peter ang nagsasalita dito pagkatapos nung Day of Pentecost, nung bumaba ang banal na Espiritu. At siya nagsalita sa mga tao. Sabi niya dito, who also said, Ye men of Galilee, bakit kayo nakatingin sa kalangitan? Si Jesus who was received up from you into heaven shall so come in like manner as you beheld him going into heaven. Hindi pala si Peter ito. Hindi pala ito after ng Pentecost. Ito yung time na iniakyat na ang Panginoong Yesus sa kalangitan at ang anghel ay nagsalita. Sinabi dun sa mga nakakita ng kanyang
pag-ascend, na itong Jesus na ito na pumanik sa kalangitan ay muling babalik sa ganun ding pamamaraan. Sa John chapter 14 verse 3, sabi dito, "And if I go and prepare a place for you, I come again and will receive you unto myself, that where I am, there ye may be also." Ang Panginoon Hesus din naman ang nagsasalita dito na pinapatunayan niya o yung assurance ng muling pagbabalik ng Panginoong Hesus ay mangyayari nga. Ang sabi, kinakailangan na umalis ang Panginoong Hesus dahil sa kanyang paghalis, maghahanda siya ng isang lugar para sa mga mananampalataya. Pero, pagkatapos niyang maihanda ang lahat ng bagay para sa mga mananampalataya, muli siyang babalik upang ang mga nanampalataya sa kanya ay tanggapin niya. Nang sa gayon, kung saan siya naroroon, yung mga mananampalataya ay makakapiling niya, makakasama niya. Ulitin ko, itong pangyayaring ito is like a twinkling of an eye. Sige nga, pumikit ka, yung hindi mo sinadya. Pwede ba yung hindi mo sinadya? Pumikit ka, syempre pumikit. Yung twinkling, yung pag, ano tawag doon na? Hindi pag-ginat, yung pagpikit na kusa na hindi siya sinasadya. Yung twinkling of an eye. Hindi mo pasmado yun. Basta kusa na lang siyang pipikit na yung hindi mo sinasadya, napapikit ka, tapos biglaan din lang siya. Basta yun, ang hirap niyang sabihin. Pero yun, like a twinkling of an eye. May dalawang uri ng tao na mamimit ang Panginoong Hesus para sa kanyang pagbabalik. Two kinds of people who will be meeting Christ when He returns. Kanina sabi ko, ang mangyayari sa future resurrection, yung mga unbelievers mare-resurrect. Yung pangalawa, yung mga believers mare-resurrect. Dito, the same din. May dalawang uri ng tao na imimit ng Panginoong Hesus sa kanyang pagbabalik. Ang una, the dead in Christ. Ito yung binanggit ko kanina. These believers who have died before the second coming of Christ. Itong mga taong ito ay namatay, pero na kay Kristo sila. Tinanggap nila ang Panginoong Hesus. At the second coming ng Lord, sila yung mauunang makakaranas ng resurrected body. Doon sa binanggit ko kanila, two kinds of resurrection, yung sa unbelievers at believers. Dun sa resurrection of the believers, hindi lang mga patay dito ang involved na nakakilala sa Panginoon Hesus, kundi lahat ng mananampalataya bibigyan ng glorified body. Dito sa two kinds of people na mamimit ng Panginoong Hesus, ang una, yung believers na namatay, pero nasa Panginoong Hesus. Sabi sa 1 Thessalonians chapter 4 verse 13 hanggang 18, "But we would not have you ignorant." Di daw tayo gagawing mga mangmang. We would not have you ignorant, brethren, concerning them that fall asleep, that you sorrow not, even as the rest, who have no hope. For if we believe that Jesus died and rose again, even so them also that are fallen asleep in Jesus will God bring with him. For this we say unto you by the word of the Lord, that we that are alive, that are left unto the coming of the Lord, shall in no wise precede them that are fallen asleep. Ibig sabihin, mas mauuna sila na makakaranas kapag muling nagbalik ang Panginoong Hesus. Alam ko may mga mahal tayo sa buhay na wala na. At ilan doon ang nakakilala sa Panginoong Hesus. Yung pain of separation, naranasan natin yung kapag may namamatay tayong mga mahal sa buhay o kamag-anak o kakilala o kaibigan. Nalulungkot tayo, may pain of separation. Pero ang doon, pansamantala lamang yun. Kasi magkakaroon ng great reunion na tinatawag. At ito ay sa muling pagbabalik ng ating Panginoong Hesus. Na yung mga namatay, imimit ng Panginoong Hesus sila. Sila yung mauunang makaranas ng resurrection. Mula sa kanilang libingan, sila ay makakaranas ng resurrection. Sabi doon sa mga sumunod pang verse dito sa 1 Thessalonians chapter 4 verse 13 hanggang 18, "For the Lord himself shall descend from heaven
with a shout, with the voice of the archangel, and with the trump of God. And the dead in Christ shall be rise first, then we that are alive, that are left, shall together with them be caught up in the clouds to meet the Lord in the air. And so shall we ever be with the Lord. Wherefore, comfort one another with these words. So, mauunang makaranas ang mga namatay muna. Then, we. At sabay-sabay tayong iko-caught up sa cloud kung saan naghihintay ang Panginoong Yesus to meet Him in the air. So, tuloy pa din natin sa 1 Corinthians chapter 15, verse 52 hanggang 53. Parang ang bilis ko, no? In a moment, in the twinkling of an eye, katulad ng binanggit ko kanina, at the last trump, for the trumpet shall sound, and the dead shall be raised incorruptible, and we shall be changed, for this corruptible must put on incorruption, and this mortal must put on immortality. Yung both the dead and the living, tayo na buhay pa, kung buhay pa tayo kapag dumating ang Panginoong Hesus, makakaranas ng change sa ating corruptible body, papalitan to na incorruptible body, yung glorious body, glorified body na binanggit natin nung nakaraang meeting. At ito'y mangyayari in a twinkling of an eye. Nakanood ba kayo ng anime? Yung may Transformer, di ba? Yung Transformer, may proseso eh. Yung makikita mo yung pag-iiba, ano ba, sino ba? Bumblebee ba yun? Si Bumblebee, makikita mo munang gumalaw siya. Na ano mo muna yung hood niya, tapos pumasok yung gulong niya, tapos saka lang siya nagkaroon ng paa, nagkaroon siya ng kamay. Pero may proseso, makikita ng iyong naked eye, yung process ng pagtatransform niya. Pero dito sa binabanggit dito sa 1 Corinthians chapter 15, verse 52 hanggang 53, in a twinkling of an eye, walang ganong proseso. Biglaan na lang na sa isang kurap ng mata, yung pala yung twinkling, sa isang kurap ng mata, magkakaroon ng changes kagad. Yung corruptible body natin, both the dead and living in the Lord Jesus, sa may pagkakilala sa Kanya, magkakaroon ng pagbabago from the corruptible body, magiging incorruptible. From the flesh and bone, it will be changed into a glorified body. At ito ay mangyayari lamang para doon sa mga taong tumanggap sa Panginoong Yesus bilang tagapagligtas at Panginoon ng kanilang buhay. Una, ang sabi doon, the dead in Christ. Ang pangalawa, ito yung binabanggit ko kanina, those who are alive and are Christ at His coming. Yung mga buhay, pakikalabit nga o pakihawak yung iyong katabi o pakiampas-ampas yung iyong sarili. Ikaw na buhay, ikaw din at nasa Panginoong Hesus ka, ikaw ay kasama doon sa mamimit ng Panginoong Hesus doon sa cloud where He comes again, doon sa second coming. Sabi dito sa 1 Corinthians chapter 15, verse 23, but each in his own order, Christ the firstfruits, then they that are Christ at His coming. But each in his own order, Christ the firstfruits, then they that are Christ at His coming. Sa 1 Thessalonians chapter 4, verse 15, for this we say unto you by the word of the Lord, that we that are alive, that are left unto the coming of the Lord, shall in no wise precede them that are fallen asleep. Yung una, dead in Christ. Then, tayo. In a twinkling of the eye, sa isang kurap mata, change from the incorruptible from the corruptible into the corruptible, from the flesh and blood, mabibigyan ng glorified body o papalitan, transformed into a glorified body. Sabi dito, ang una, dead in Christ. Ang pangalawa, those who are alive and are Christ at His coming. Ano yung and are Christ at His coming? Yung katulad ng binanggit ko kanina, people who belong to the Lord. They are Christ at His coming. Ibig sabihin,
Si Lord ay ginawa nilang Savior nila, at dahil Savior nila si Lord, sila ay pagmamay-ari na ng Panginoong Yesus. Bakit? Tinubos na sila. They are not living on their own anymore. They belong to Christ. At makikitang sila ay nasa Panginoong Yesus dahil sumusunod sila. Bakit nga ba tatawaging Lord pa, 'di ba? Sabi doon sa di ba? Do you call me Lord, Lord? Tawag mo akong Panginoon, Panginoon, pero hindi ka naman sumusunod. Masasabi nating Panginoon natin siya kung tayo sumusunod. Obedience kasi is the proof that we belong to Him. Tanong mo nga ang sarili mo, sumusunod ba talaga ako sa Panginoong Jesus? Minsan, Lord. Lord, have grace, have mercy on us. So, are we obedient dun sa mga bagay na gusto ng Lord na mangyari sa ating buhay? Alam niyo po ba na ang second coming is the cure for troubled hearts? Kung tayo ay may mga pinagdadaanan, ang second coming pala ay cure for our troubled hearts. Kaya pala sabi ng Lord sa John 14 verse 1 to 3, "Let not your heart be troubled. Believe in God, believe also in me. In my Father's house are many mansions. If it were not so, I would have told you, for I go to prepare a place for you. And if I go and prepare a place for you, I come again and will receive you unto myself, that where I am, there you may be also." May binigay na example si Tatay Ben Baluyot. Merong isang Chinese pastor na nagangalang Pastor Wang Ming Dao. Ang hirap bigkasin, Wang Ming Dao. In 1949, ito yung simula ng communism na nag-take over ito sa China. Communism has took over sa China. Doon nagsimula ang communism noong 1949. At si Pastor Wang, ilang beses siyang nahuli at nakulong dahil nga nangangaral siya ng tungkol sa Panginoong Hesus. At hindi lamang yun, lagi siyang nilalagay sa isolation chamber. Kasi ayaw ng mga communists sa China during that time, hanggang ngayon naman, na ma-share ang tungkol sa Panginoong Yesus kasi hindi nila Diyos. They do not acknowledge the Lord Jesus Christ as the Son of God. Na para sa kanila, hindi totoo yun. Ang pinapaniwalaan nila ay yung belief o yung mga katuruan ng communism. Nung panahon na iyon, after 30 years, naikulong, isolation ng after 30 years. Tayo, pag ilang araw lang na walang makausap, parang ang hirap na, lalo na kung walang social media, walang ka-text, walang ka-call. Maliban na lang talagang sanay kang mag-isa, katulad ng isang bata dito, na kinakailangan lumabas naman. Pero yung pag ikaw ay mag-isa na at wala na talagang means na sa outside world, pwedeng maging insane. Nung natanong si Pastor Wang, ano ba ang nangyari? Ano ba ang nangyari sa kanya during isolation time niya, nung 30 years? Ang sabi niya, hindi madali, mahirap. Pero nakapag-survive siya. Marami sa mga katulad niyang nakulong nung panahon na yon, nawala sa sarili. Nabaliw, in other words. Nagkaroon ng mental disorder dahil sa isolation na kanilang naranasan. Ikinulong sila, hindi sila sama-sama. Hiwa-hiwalay sila at walang touch or socialization na nangyari. Wala silang touch with human being. Nakahiwalay sila. At nung tinanong siya, ano yung naging dahilan kaya siya nakasurvive? Ang unang sinabi niya, I have hidden the word of the Lord in my heart. Nakasurvive siya kasi yung mga salita ng Diyos ay itinago niya sa kanyang puso
na sa oras na nahihirapan siya, inaalala niya yung mga salitang natutunan niya mula sa Biblia. The Word of God, He has hidden in His heart. Yun yung unang reason. At pangalawang reason na naging dahilan para makasurvive siya, sabi niya, lagi niya sinasabi araw-araw, the Lord is coming today. My Lord is coming today. Sa loob ng 30 years, yun yung nasa puso niya. Expectant siya na babalik muli ang Panginoong Hesus. At siya'y patuloy everyday na naghihintay sa pagbabalik ng Panginoong Hesus. Sa mga araw na sasabihin niya, the Lord is coming today. At kinabukasan, wala pa rin ang Panginoong Hesus. Ine-encourage niya ang kanyang sarili. Doon siya nakatuon sa katotohanan. Totoo ang pangako niya. Babalikan niya ako. At siya ay babalik para sa akin. Babalik siya para sa akin. Naggagalak ako sa katotohanan na babalikan niya ako. So yung dalawang bagay na yun ang naging dahilan para sa kanyang paghihirap, sa persecution na kanyang naranasan, sa kanyang suffering na kanyang naranasan. Kahit na siya ay nakulong nang dahil sa kanyang pananampalataya, hindi siya nawala sa kanyang sarili at hindi na bago ang kanyang pananampalataya. Dahil he was looking dun sa hope that the Lord Jesus Christ will return for him. At totoo yung kanyang pangako na babalikan siya ng Panginoong Hesus, na kung saan naroon ng Panginoong Hesus, makakapiling niya ang Panginoong Hesus magpasawalang hanggan. So, si Pastor Wang, yun yung naranasan niya. Tayo, ano bang mga troubled things, mga sufferings na ating pinagdadaanan ngayon? Ano ba yung mga bagay na ating nararanasan o sitwasyon na ating kinakalagyan? We have a hope na ang lahat ng ito'y matatapos at ang lahat ng mga bagay nating hirap na nararanasan sa mundong ito, ang solusyon o yung cure sa troubled life na meron tayo ay ang katotohanan na tayo ay babalikan muli ng ating Panginoong Hesus, na siya ay babalik para sa atin. So, the second coming of the Lord Jesus Christ is the cure for the troubled hearts. Yung exact time of His coming is not revealed. Ang Panginoong Hesus din mismo ang nagsabi sa Matthew 24 verse 36, but of that day and hour knoweth no man, not even the angels of heaven, neither the Son, but the Father only. Kaya nga sabi sa verse 25 hanggang 30, chapter 25 verse 13, Matthew 25 verse 13, watch therefore, for you know not the day nor the hour. Kahit na si Pastor Wang during that time, kahit tayo ine-encourage ng Lord to look forward and to expectantly wait for His second coming, kahit may mga signs of the times na tayo nakikita na nakalagay sa Matthew chapter 24, wala pa rin nakakaalam yung exact na oras kung kailan. Wala pa rin nakakaalam kung mamaya ba, bukas o sa isang linggo. Pero ang mahalaga dito, we need to be expectant na kahit na ito ang mga bagay na ito, kahit na may mga pinagdadaanan pa tayo, kahit na may mga troubled tayong sitwasyon na kinalalagyan, we need to be ready. Sa Matthew 24 verse 44, sabi dito, therefore be ye also ready, for in an hour that you think not the Son of Man cometh. Maghanda tayo kasi hindi naman natin talaga alam kung kailan. Pwedeng mamaya na yun. Pwedeng bukas ngayon. Katulad ng sabi ko, pwede din sa isang linggo. Pero ang mahalaga, alaman natin o hindi yung specific time, tayo ay naghahanda. Sabi dito, merong mga bagay daw na hadlang para sa mga Kristiyano para maging handa para sa muling pagbabalik ng Panginoong Hesus. There are things that hinder Christians from being ready for Jesus' coming. Nakasakay po kami ni Nashe sa hot air balloon nung nasa Cappadocia kami. At nung bago mag-take off yung hot air balloon, nakatali yun eh. Nakatali siya. Tapos yung torch, nagbo-blow siya ng flame para yung hot air ma-enclose dun sa balloon mismo.
At habang yung flame ay nagbo-blow ng hot air, umaangat yung mismong balloon. Pero hindi pa siya lumilipad. Bakit hindi siya lumilipad? Kasi may mga tali pa siya. May mga nagko-contain pa sa kanya para wag siyang lumipad. Kasi pag lumipad siya, hindi kami makakasakay. Kaya kinakailangan, wag muna siyang lumipad. Kahit na nakaangat na yung balloon, hindi pa siya nagte-take off. Nung nakasakay na kami lahat, kinat yung mga tali. Hindi naman kinat, inantay. Hindi inantay. Tinanggal yung tali, antay, parang nag-wait. Inantay niya o tinanggal yung pagkakatali para maka-take off yung hot air balloon. Imaginein mo, ang buhay natin, we are waiting for the Lord Jesus Christ. At tayo ay nakasakay doon sa hot air balloon. Ang unang trap o hadlang para maka-take off tayo at i-meet natin ang Panginoong Hesus sa kanyang muling pagbabalik ay carousing. Ano ba yung carousing? Yung hindrances from being ready sa carousing. Ito yung nangangahulugan ng wasting o pag-aaksaya. May 3 trap na binabanggit dito. Dahil nga suddenly, yung trap na iyon ay gagamitin ng mundong ito at ng kalaban para hindi tayo maging handa para sa muling pagbabalik ng Panginoong Hesus. Ang una niya ay carousing na nangangahulugan ng pag-aaksaya. Ang unang trap ay carousing. Doon tayo sa hindrances na para sa mga Christian, para hindi sila maging handa sa muling pagbabalik ng ating Panginoong Hesus. Na nakapagilid muna tayo ngayon kasi ibang cellphone yung gamit natin. So yon, there are things that hinder Christians from being ready for Jesus coming. Ang una nga, binanggit ko kayo na, yung carousing. Hindi ko alam kung tama yung pronunciation ko. Pero it means wasting, pag-aaksaya. For example, wasting our time in idle talk. Yung walang mga katuturang pag-uusap, chismis, yung mga walang kabuluhang mga pagsasalita. At isa yun sa mga trap, katulad ng sabi ko isa siya sa hot air balloon. Yun yung unang tali or rope na nagiging dahilan para makapag-take off yung hot air balloon para sa buhay natin. Yun yung pabigat o trap, bitag sa atin para hindi tayo makapaghanda para sa muling pagbabalik ng Panginoong Hesus. Yung sa carousing na yun, pwede yung example nga, yung idle talk, pag-aaksaya ng oras natin sa mga walang kabuluhang pag-uusap o mga chismisan ba yun? O yung pagiging marites. Talagang si marites, bida siya lagi. Tapos, ang sumunod pa ay yung pag-aaksaya ng oras sa pamamagitan ng mga bagay na kumukuha ng ating atensyon. Halimbawa, yung K-drama, yung nauubos yung oras natin, na may mga pagkakataon na puyat na sa panonood, kaya kinabukasan, tayo ng hali na ng gising, wala nang nagawa. Pati yung personal devotion, hindi na nagawa, hindi na nakapagbasa ng Bible, hindi na nakapag-pray. Kasi nga dahil sa tinanghali na ng gising, nagmamadali na. So yun, kasama yun, doon sa wasting of time na binabanggit dito. Ang sumunod nga yung wasting of talent or money na pinagkatiwala sa atin ng Lord. Pag masasabi nating wasting of talent, binigyan tayo ng kakayanan ng Diyos, pero hindi natin ginagamit para sa Kanya o para sa kaluwalhatian niya. Hindi natin ginagamit para maging blessing para sa iba. Ang wasting of money naman, yung gumagamit tayo ng financial resources na binigay sa atin ng Lord, pero sa mga walang katuturang mga bagay. Nag-aaksaya tayo ng money, nag-aaksaya tayo ng oras, nag-aaksaya tayo ng talent. Yun yung sa carousing. Kinakailangan we redeem our time dahil malapit na ngang bumalik ang ating Panginoong Hesus. Ang pangalawang trap, imagine uli, ay yung hot air balloon. May tali siya. Yun yung una. Ang pangalawang tali niya ay drunkenness.
kalasingan. Paano bang masasabing lasing tayo? Hindi dahil sa uminom tayo ng nakakalasing na inumin o yung mga alak or anything. Merong mga drunkenness na nawawala tayo sa focus. So, hindi niya kayang kontrolin yung sarili niya, di ba? At yung focus niya, wala dun sa mga bagay na ginagawa niya o dun sa mga mahahalagang mga bagay. Natutumba siya, susuray-suray. Alam niyo ba na ang ambisyon ay nakakalasing? Do you have ambition in your life? Okay lang kung yung ambisyon natin ay magiging dahilan para mangyari yung kalooban ng Diyos sa buhay natin at yung plano ng Diyos para sa atin. Pero kung yung ambisyon na ito ay nakuha na yung focus natin at yung focus, yung attention natin, yung oras natin na naging dahilan para agawin tayo sa mga bagay na patungkol sa Diyos at sa mga bagay na gusto ng Lord na ginagawa natin, it can be considered as drunkenness. Nalasing na tayo ng dahil sa ambisyon na meron tayo. Wala na tayong focus. Ang isa pang form ng drunkenness is power. Yung power or position na meron tayo. Example nga ni Tatay Ben. Ang isang pastor na, pastor talaga no? Yun yung nakalagay sa sa example ni Tatay Ben. Ang isang pastor na nagsasabi na ang lahat daw ng desisyon ay dapat na manggagaling sa kanya. At kung hindi niya papayagan, hindi pwedeng mangyari. It is usurping o pag-aabuso ng authority o ng power na meron siya dahil nasa posisyon siya. So that is drunkenness of power. Yung nagiging lasing dahil sa kapangyarihan na meron. Ang isa pa na drunkenness ay yung lust of the flesh. Yung sa lust of the flesh, makikita natin yan doon sa Galatians chapter 5, di ba? Pero merong sinabi si Tatay Ben na ang lust of the flesh is a strong desire. Isang matinding pagnanais. For example, yung isang Kristiyano pag-uusapan natin, hindi natin pag-uusapan ng unbelievers kasi ang pinatutungkulan dito ng future resurrection ng mga Christians who belong in Christ na pwedeng matrap kaya hindi nagiging handa para sa muli niyang pagbabalik ay mga mananampalataya ng Panginoong Yesus na buhay. Ikaw at ako na buhay. Yung strong desire, ang binigyan niya yung example ay yung strong desire. Katulad ng isang babaeng Kristiyano na meron siyang gustong lalaki. Kristiyano din naman na hindi siya pumapayag na hindi yun yung kanyang mapapangasawa at gagawa siya ng mga bagay para gustuhin siya o magkatuluyan sila. Lust of the flesh pala din yun. At ito ay drunkenness. Kapag pag lust ay nagiging dahilan para ma-out of focus dun sa kung ano yung gusto ng Lord. Hindi lang sa mga Kristiyanong babae, maging Kristiyano din lalaki. Na kapag gustong-gusto niya ang isang babae na nagiging dahilan para ma-out of focus siya, na nakatuon na lang siya doon sa desire niya na makatuluyan yung babaeng yun. At ang sabi nga ni Tatay Ben, kahit daw both ay Kristiyano, kahit parehong Kristiyano, nagiging dahilan yon para malulong o mawala sa focus o maging lasing ang mga tao ng Diyos, mga mananampalataya mismo sa lust, even they are both Christians. Sa papanong paraan. Dahil ginugusto nila at ipagpipilitan nila ang mga bagay-bagay. At yung mga pagkakataon nga, they insist in it. Pinagpipilitan nila na it will become lust para sa kanila. At bilang mga mananampalataya na nagmimiting magkaroon ng karelasyon o ng ang unang-unang dapat na tinatanong, Lord, kalooban mo ba ito para sa akin? Hindi pwedeng gusto lang o ipipilit lang kasi may permissible na tinatawag Ang anumang bagay na ipinilit labas sa kalooban ng Diyos ay permissible. At kapag ang permissible ang nag-a-activate o nagpapakilos sa isang tao, nagiging dahilan para ma-out of focus siya.
na ito yung kalooban ng Lord, hindi yun yung napaprioritize. Ang napaprioritize ay kung ano yung strong desire na meron siya. So yun, sa drunkenness. Ang isa pa na pwedeng maging dahilan para maging drunken tayo ay yung kagandahan na meron tayo. Yung face value. Nakakita ka na ba ng isang tao na isang babae, isang lalaki, na 2 oras sa mirror? Kasi nagpapaganda talaga. Wala namang problema doon. Pero yung 2 oras, pwede namang kuhanin ng 10 minutes lang yun or less than 10 minutes. Pero inubos ang oras sa pagpapaganda. Hindi lang yun. May mga pagkakataon. Hindi lang oras, pati pera. Meron akong isang kilala na may kakayanan naman siya, may pera naman talaga siya. Pero alam niyo yung beauty regimen niya, yung mga pampaganda niya, libo-libo kaya ang halaga na kaya niya at willing siyang gumasa ng more than 10,000 para sa pampaganda na meron siya. May kakayanan naman siya. Pero, we need to be aware na pwede itong maging dahilan para nakafocus na lang yung tayo doon sa kung ano yung itsura natin. Lagi nating alalahanin that this body is temporal at ito ay nabubulok na nasisidlan ng ating kaluluwa at ng ating espiritu. Vessel lang ito na ang dapat na pinagtutuunan natin ng atensyon sa pagpapaganda ay yung inward being natin. Dahil yung palabas nating anyo ay maapektuhan lamang ito ng inward being natin. Nung last week nga nag-uusap kami na hindi naman ganun kagwapuhan yung pinag-uusapan namin. Pero anointing ang nagdala. Na kapag nakita mo siya, hindi yung physical attraction, kundi there's something in that person that you are attracted to that person. Dahil yung kung sino yung nasa loob niya, yun yung nagiging dahilan para maganda at kaakit-angkit siyang tingnan. So, yung own beauty natin, pwede tayong gawin itong lasing. Dahil sa masyado nating pagbibigay ng atensyon at pinansyal na resources para lang mapaganda ang physical na to. So, it should be inside out yung kagandahan na dapat meron tayo. Pakisabi nga dyan sa katabi mo, maganda likeness of Christ. Ano man ang maging itsura mo, puti man ang buhok mo, magka-wrinkles ka man, magka-pekas ka man, maganda ka pa rin sa harapan ng Diyos, lalo na kung siya ang inuuna mo at naghahanda ka para sa muli niyang pagbabalik. Una, carousing. Pangalawa, drunkenness. Ang pangatlong trap, katulad dun sa hot air balloon, na tali, na sumasagabal para maka-take off siya, ay yung curse of life. Too much concern over material needs. Ano ba yung mga pangangailangan natin? Pagkain, clothing, shelter. Na dahil sa cares of this life, yung nagiging dahilan para hindi tayo maging handa para sa muling pagbabalik ng Panginoong Yesus. Ang sabi ng Word of God, seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all of these things shall be added unto you. Hindi pala tayo dapat ma-weigh down ng mga bagay na pangangailangan natin. Kasi ang ating Diyos, kapag inuuna natin siya, ang kanyang katwiran at ang kanyang kaharian, idaragdag na lamang niya ang ating mga pangangailangan. Kanina nagpapasalamat ako sa Lord. Sabi ko, Lord, thank you. Kasi ang aking kaperahan ngayon ay lahat palabas. Wala, kung may incoming man ay hindi ganun katulad ng dati. Sabi ko sa Lord, ay Lord, kaya mo pala ako binigyan ng savings. Kasi darating tong panahon na ito na outgoing lahat, palabas, wala, bihira ang papasok. Ang pumapasok ngayon yung pinagbentahan ng books. Na sa isang book magkano lang ang pumapasok. Dati kasi pag may text na medyo malaki, tuwan-tuwa ako eh. Sabi ko sa Lord, kaya pala ng mga nakaraang panahon, bago dumating tong mga buwan na ito, mga naud ng buwan, may mga blessing na tinuruan mo kung itabi
Kasi ngayon pala magagamit ko. Kaya sabi ko, Lord, thank you, Lord, dahil may provision pa rin nasa akin na para may pang-araw-araw kaming katugunan sa aming pangangailangan na talagang hindi ka nagkukulang na Diyos. Higit ka sa sapat. Because you are our Abba, you are our God, you are our Father. Na higit sa sapat lagi ang iyong katugunan para sa aming mga pangangailangan. So, walang lugar ang pag-aalala para sa araw ng bukas o dun sa mga pangangailangan na meron dahil ganun tinitingnan ang Diyos na siyang nagpo-provide at tutugon sa lahat ng pangangailangan. Kalaban, to weigh down our lives. Pabigatin ang ating mga buhay, to weigh down our heart so that we will not be prepared for the second coming of the Lord. Ano ba yung mga bagay na nasa sa atin na nagiging dahilan para hindi tayo maging handa para sa muli niyang pagbabalik? Meron ka bang naiisip? Meron ba? Ang unang munang tanong, handa ka na ba to meet Him? Pangalawa, kung ang sa answer mo ay no, ano yung mga bagay na iyon na nagiging dahilan para magkaroon ka ng hindi tamang puso na nagiging dahilan para hindi ka maging handa sa muling pagbabalik ng Panginoong Yesus? Ibig sabihin, ang puso mo ay weighed down o may pabigat sa puso mo na hindi mo masabi sa sarili mo na handa ka na para sa muling pagbabalik ng Panginoon. Sabi nga ng Matthew 6:33, ulitin ko, seek ye first His kingdom and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Hindi dapat yung unang trap, yung carousing, hindi yung pangalawang trap na drunkenness, at hindi yung cares of this life ang maging hadlang. Katulad nung sinakyan namin ni She na hot air balloon dun sa Cappadocia. Kinakailangang alisin yung tali para maka-take off. Ano ba yung mga pabigat sa buhay mo na nagiging dahilan para hindi ka maka-take off kay Lord? Hindi ka maging handa na i-meet siya sa muli niyang pagbabalik. Alam niyo po ba na may mga qualifications in order for us to meet the Lord Jesus Christ? Ang una, we must love His appearing. Dapat ganun natin ginugusto na dumating na ang kanyang muling pagbabalik. Sabi doon sa Matthew chapter 24 verse 28, but if that evil servant shall say in his heart, my Lord tarrieth. Ito yung pagkakataon na, di ba, nagbigay ng talents ang master sa kanyang 3 servant. Yung dalawa, ginamit nila yung mga talento na meron sila. Yung pangatlo, hindi niya ginamit. Ang sabi niya, matatagalan naman madidelay naman yung master ko. Kaya, ibabaon ko na lang to. Ibabaon ko na lang ito. Masasabi pa lang, prepared tayo o qualified tayo for to meet the Lord in His second coming if we love His appearing. Na kung ano yung meron tayo, ginagamit natin para sa kanyang kaluwalhatian. At habang ginagawa natin yon, tayo ay naghahanda para sa kanyang muling pagbabalik. Natatandaan ko doon sa yung sa SOW2, yung sabi ni Tatay Ben. Sabi ni Tatay Ben, kailangan nga daw maging handa. Ang sabi niya ganito, nagkaroon sila ng mission sa Burma, sa isang tribe sa Burma. At nakaschedule sila for 1 month doon sa lugar na yon. Pero ang nangyari, 7th day, yung chief priest ng tribe, lumapit sa kanila at sinabihan sila na maghanda para umalis na. Kasi may mga sundalo ng parating. Kasi ang Burma is a Hindu nation. At itong panahon na ito, hindi niya matanggap kasi nakaschedule sila for 7 days, for 1 month, pero 7 days pa lang ay
Pinaghahanda na sila para umalis. Nung nagsisimula na silang maghanda to prepare their things, to pack their things para umalis na sila doon sa lugar na yun. Kasi jungle yun eh. Remote place. Doon sila nagmi-meet. Kinakausap niya ang Lord. Sabi niya, Lord, bakit ganun? 1 month ang schedule namin. Bakit 7 days pa lang? Mag-aalisan na kami, mag-uuwian na kami. Hindi pa namin nagagawa. Kung ano, hindi pa kami tapos. Nagsisimula pa lamang kami. Parang ganun yung sabi ni Tatay Ben. Tapos ni-remind ng Lord kay Tatay Ben, tong verses na to. Yun patungkol dun sa evil servant. May mga pagkakataon daw na iniisip natin na marami pa tayong oras sa pagpaplano sa ating mga buhay. Hindi natin nakita o hindi natin nabigyan ng tuon, ng pansin, na anytime pwede na siyang dumating. At kahit kailan, hindi siya madidelay. Although we do not know the right and specific time, pero sa specific time na yon, He will never be delayed. At babalik siya para sa atin. Handa man tayo o hindi. Doon sa naranasan na yun ni Tatay Ben, pinakita sa kanya ng Lord na, be ready anytime. May mga pagbabago. Pwede nating sabihin na, gagawin ko tong mga bagay na to kasi hindi pa naman babalik muli ang Panginoong Yesus, na masyado tayong ganun nagplano para sa ating mga buhay. Ganun natin pinaghandaan yung buhay natin dito sa mundong ito. Pero yung dapat na paghahanda para sa muling pagbabalik ng Panginoong Yesus, hindi natin ganun nabigyan ng panahon o nabigyan ng focus. If He is coming, what must I do? Kapag muli siyang bumalik, ano ba ang dapat na ginagawa ko? Kasi we need to have an attitude na the Lord is coming today. Anytime darating siya. Na hindi maaagaw yung attention natin o yung focus natin. Kasi meron tayong attitude, darating ang Panginoon ko para sa akin. Gagawin ko to kasi darating ang Panginoon. Sige, gagawin ko to mga bagay na to, pero dapat doon ako laging nakapokus. Yung attitude ko, I am waiting expectantly, joyously, kasi babalikan niya ako. I am waiting with gladness kasi muli siyang babalik para sa akin. Kung darating muli ang Panginoong Yesus sa oras na to, at kung darating ang Panginoong Yesus sa araw ng bukas o sa isang linggo, ano ba yung dapat na ginagawa ko? Ang sumunod na tanong, handa ba ako para sa muli niyang pagbabalik? Isang tanong, wala bang sasagot? Handa ba ako para sa kanyang pagbabalik? May mga, Lord, wag mo na, hindi pa born again ang mga mahal ko sa buhay. Ay, kung hindi ba born again, dumating siya, sabi mo, ay Lord, hindi pa ako pwedeng sumama sa'yo kasi hindi pa sila born again. Ganun ba ang magiging attitude natin? Kasi nabanggit yun sa akin ni Shea paano na kung gusto na ng Lord, tapos hindi pa sila handa. Sabi ko, natanong ko yan sa isang apostoleng. Kung gusto na ng Lord, pero hindi pa sila handa, go ka ba? Hindi siya sumagot. Tinanong ko ulit siya, kung gusto na ba ng Lord, ang pinag-usapan dito mission, kung gusto na ng Lord, tapos hindi pa sila, go ka na ba? Parang ganun din. Kung gusto na ng Lord bumalik, pero ayaw pa nila na talagang tanggapin ng Panginoong Yesus, go ka ba na i-meet siya? O sila yung magiging hadlang para i-meet mo siya? So, ang doon, ano ba yung mga bagay na humahadlang sa atin? Handa ba tayo para sa kanyang muling pagbabalik? At ano ba yung mga bagay na ginagawa natin? Dapat pala kasi, we must be doing things He sees us we ought to do. This is preparation for His coming. Kapag ginagawa natin ang mga bagay na pinapagawa niya sa atin, pinaghahandaan natin ang kanyang muling pagbabalik. Ang qualification niya, ang sabi doon, we must love His appearing, be in Christ at His coming. Dapat tayo ay nasa Panginoong Hesus. Nangangahulugan
na dapat yung assurance that we belong to the Lord ay ganun natin binibigyan ng focus. Be in Christ at His coming. Example nito, sabi ni Tatay Ben, kung ako ay may ballpen at gusto kong gamitin, ako yung owner ng ballpen na yun eh. Tapos, yung ballpen na yun, ayaw niya. Ayaw niyang gamitin ko siya. Anong gagawin ng owner? Dahil ayaw magpagamit nung ballpen na yun, walang pakinabang para sa kanya yung ballpen na yun, tatapon na lang niya. Hahanap na lang siya ng ibang gagamitin ballpen. Aray. Hanap na lang siya ng ibang gagamitin ballpen kasi ayaw magpagamit ng ballpen na yun eh. So, masasabi natin we are in Christ kapag ginagawa natin na magpagamit sa Kanya o we belong to Him. The Lord owned us by virtue of creation and by virtue of redemption. Hindi na tayo ang nagmamay-ari sa ating mga sarili. Tinatawag natin siyang Lord. Kung tinatawag natin siyang Lord of our lives, kung ano yung gusto niyang mangyari sa buhay natin, yun yung dapat na priority natin. At katulad nga ng ballpen na yung sabi ni Tatay Ben, dahil ayaw niyang magpagamit sa akin, iba na lang gagamitin ko. Aray. Yun yung aray dito. Isa pa example dito. Yung isang karpintero, sabi ni Tatay Ben, yung isang karpintero, gumawa siya ng upuan, ng chair. Pero yung chair na yun, ayaw niyang magpaupo. Ayaw niyang paupuin yung karpenterong gumawa sa kanya. So, anong gagawin ng carpenter? Siya ang gumawa, siya ang may-ari, ayaw magpagamit ng carpenter, anong chair na yon doon sa carpenter. So, i-disregard na lang niya yung chair na yon, tatapon na lang niya kasi walang pakinabang doon sa may-ari sa kanya. Ganon din sa atin. Ano mang yung mga bagay na meron tayo o yung mismong buhay natin should be surrendered before God. Dapat na isuko na natin sa harapan ng ating Diyos. Yung buhay natin ay surrendered sa ating Diyos. Most probably, yung mga taong hindi surrendered kay Lord doesn't belong to Christ. Aray ko. Bakit natawag tayong Lord eh? Sinasabi natin siya yung Lord natin, siya yung owner natin. Pero yung buhay natin, hindi surrendered sa Kanya. Yung meron tayo, hindi natin maibigay sa Kanya kapag ba hiningi ng Diyos sa iyo ang isang bagay para sa Kanya at para sa kaluwalhatian niya. Ibibigay mo ba ito o ipagkakait mo sa Kanya? Yung talento na meron ka, kapag hiningi ba ng Diyos sa iyo, ibibigay mo ba sa Kanya? Natatandaan ko, nung nagtatrabaho ako as civil engineer doon sa Sangley Point, Cavite, sa post-engineering department. Ang linaw eh. Sabi sa akin ng Lord, hinihingi niya yung profession ko. Siya na lang daw yung employer ko. Alam mo yung feeling na ikaw yung panganay. Ikaw yung nakatapos ng pag-aaral. 4 kami magkakapatid. Pinagsikapan ng tatay ko na mapag-aral ako sa civil engineer. Tapos nagtatrabaho na ako. Tapos ang ng Lord, hiningi niya yung profession na iyon at siya na daw lang yung employer ko. Buti na lang, ang Lord talaga hindi hingin ang isang bagay sa atin kung hindi tayo in love sa Kanya. ang bilis ko sumagot, sabi ko, sige Lord, pero ikaw ang bahala sa pamilya ko. Sige Lord, pero ikaw ang bahala sa pamilya ko. Alam niyo, 3 dekada na, 1988 yun eh. 1988 or 89 yun. 1989 ako nung Hanggang ngayon, hindi nagkulang ang Lord. At laging pinapaalala sa akin ng Lord na hindi ko lang siya employer.
tatay ko pa siya. At maaring hindi lahat hininga ng ganon ng Lord na, give up mo na yung profession mo. Mag full-time ka na lang sa akin. Hindi naman lahat yun yung calling eh. Pero ano yung meron ka na kapag hiningi sa'yo ng Lord, hindi mo ipagkakait na ipagamit sa Kanya? Kasi tinatawag natin siyang Lord. Ala, emotional, di ba? Tinatawag natin siyang Lord. Tinatawag natin siya yung pinakamahalaga sa buhay natin. But then, pinagkakait natin sa Kanya kapag may hinihingi siya sa atin. In His coming, if we have this kind of attitude na hindi ipagkakait yung mga bagay na para sa Kanya because He is our owner, we are prepared for His second coming. At masasabi natin, we belong to Christ dahil naisurrender na natin completely, totally, ang lahat ng meron tayo sa Kanyang harapan. Pwede ding posibleng Kristiyano tayo. Pero, may mga bagay pa rin na hindi natin ganun na isusuko sa harapan ng Panginoon. At may mga pagkakataon na hinahayaan yun ng Diyos na mangyari sa atin. Bakit? We always have free choice. Meron lagi tayong free will at hindi niya tayo ginawang robot. Ang ano nga lang doon, kapag yung will natin o yung choice natin ang nasusunod, nagiging permissive ito. Hindi natin naranasan yung perfect will ng Lord para sa atin. Anumang bagay na hindi natin naisuko sa harapan ng Lord kapag pinapag-give up sa atin ng Lord, pwedeng Christian pa rin tayo. Pero not fully surrendered to God. Meron bang ganun sa atin sa oras na to? Sa panahon na to? May mga bagay ka pa ba na pinaggigiitan mo, insisting God na hindi pwedeng mawala sa'yo. Kapag sinabi sa'yo ng Lord, akin na lang yan na maibibigay mo ba sa Kanya? Pag sinabi ng Lord sa'yo na, give up mo yan sa akin na kasi nagiging dahilan yan para hindi ka makapag-focus sa kung ano yung kalooban ko para sa buhay mo. Surrendered ba tayo sa harapan ng Lord? Tandaan natin we are no longer our own. Sabi sa Romans 12:1, I beseech you, therefore, brothers, that you present your bodies as a living sacrifice. Diba nga? Sabi doon. I beseech you, therefore, brethren, by the mercies of God, to present your bodies a living sacrifice, holy, acceptable to God, which is your spiritual service. Na yung buhay mismo natin, ang handog natin sa harapan ng Lord, yun yung totoong pagsamba natin. Masasabi lang tayong totoong sumasamba sa Lord, hindi dahil sa kumakanta tayo, nagtataas tayo ng kamay, sumasayaw tayo, nagpe-play tayo ng musical instruments. Yung buhay natin, ang iniaalay natin sa harapan ng Lord, that we are presenting ourselves, na hindi na natin pag-aari ang ating mga sarili. We are no longer our own. We must be in Christ at His coming. We must be in Christ at His coming. Sa oras na to, masasabi mo bang kay Lord talaga ako? Sa oras na ito, masasabi mo bang I belong to the Lord? Masasabi mo bang na-surrender mo na fully, totally, completely ang iyong sarili na wala ka ng pinagkakait pa sa harapan ng Lord? Profession mo ba yan pag hiningi sa iyo ng Lord yan? Yung oras mo, kapag sinabi sa iyo ng Lord, na ganitong oras, banding tayo, meet tayo, yung oras mo, madaling araw kapag ginising ka ng Lord, nak, bigay mo sa akin tong every lunch mo. Hindi ka, magpa-fasting ka, bigay mo sa akin tong every lunch mo. Natatandaan ko yung isa sa mga ginamit ng Lord para ma-disciple ako sa intercession. Ikakasal sila Kakasal sila. Tapos, panganay ako at nung nag-iibang bansa ang tatay, isa ako sa mga
yung may mga alahas ba? May mga madilaw na mga bagay na tawag dito, pasalubong ng tatay. Tapos nung nalaman ko ikakasal siya, sabi sa akin ng Lord, ibigay mo na lang yan. Yung kwintas, ibigay ko na lang daw para magamit sa kasal nilang dalawa. Kasi yung mapapangasawa niya, full-time pastor. Nagbigay din ng buhay kay Lord. At although may trabaho naman yung nag-disciple sa kanya na ninanayan ko sa intercession, ah tulong, hinihingi ng Lord na tumulong ako para maikasal sila at magkaroon sila ng magandang kasal. Di ba pag bigay ng tatay mo pasalubong sa iyo, tinatreasure mo yun eh. Kasi, ano yun eh, tawag doon, may sentiment o expression ng love nung nagbigay sa'yo. Pero nung oras na yun, hiningi ng Lord. So, hindi ko na binigay sa kanya ng yung iaabot sa kanya kasi alam kong hindi siya papayag. Kaya ginawa ko, nilagay ko siya sa offering envelope. Yun, di ba may envelope yung sa offering, yung sa tithes and offering na envelope. Nilagay ko siya doon, inipit ko doon sa Bible niya. Pero binilin ko sa kanya na may inipit ako doon sa Bible mo, ate. Baka mahulog. Ganoon. Tapos nung sumunod kaming nagkita, sabi niya, Abi, yung nakaipit doon, ano yun? Sabi kasi ng Lord, ibigay ko sa'yo para magamit doon sa kasal mo. Di, nagpasalamat siya kasi sabi ni Lord. Siya kasi nagturo sa anong sabi ni Lord. So, sabi ni Lord, sabi niya, maraming salamat, Abi, ha. Nagamit talaga namin. Nagamit talaga namin. Pero alam niyo, wala na eh. Sinurrender ko na yung sa harapan ng Lord. Ibig sabihin, wala na ako, kasi naibigay ko na nga sa Lord yung kwintas na yun. Mahal yun eh. Saudi gold nga siya. So, binigay ko na. Hindi ko na inisip na ano. Pero alam niyo, pagkalipas ng ilang taon, hindi ko alam kung anong ginawa niya. Pero, yung wala ka na, na maibabalik pa sa'yo, ibinalik na sa akin, Abi. Binabalik ko na sa'yo. Sabi ko, ay ate, hindi, kasi pinabibigay sa'yo ng Lord. Sabi niya, hindi, Abi, okay na nagamit na din namin sa kasal ko. Tingin ko mukhang sinanla, mukhang sinanla para magamit sa kasal. Pero tinubos din, o kaya naman binenta, pero binili na lang niya uli. So, anything na meron ka kapag ba hiningi ng Lord, kasi yun, literal lang yun, material thing. Kapag hiningi sa iyo ng Lord, willing ka bang ibigay sa Kanya? Hindi mo ba ipagkakait sa Kanya? Yung buhay natin, yung resources na meron tayo, yung talento na meron tayo, kapag hiningi ba sa atin ng Lord, maibibigay ba natin sa Kanya? Hindi ba natin maipagkakait sa Kanya? Doon natin maipapakita, o yun yung fruit na yung Romans 12:1, buhay na o nilalakaran na natin. Kasi we are a living sacrifice. Tayo mismo ang hain, ang handog sa harapan ng Lord na hindi ipagkakait ang ating sarili sa Kanya. Ulit ang tanong ko, are you prepared for the second coming of the Lord? Kasi yun yung future resurrection. Babalik siya para sa atin. And in a twinkling of an eye, we will be transformed to a glorified body so that we will be able to enter into His presence, into the presence of our Abba, of our God, of our King. Handa ba tayo? O katulad tayo nung may mga nagwe-weigh down sa atin na hindrances, katulad dun sa hot air balloon. Ano nga yung mga bagay na nakatali sa atin, nagpapabigat ng ating puso, kaya hindi tayo handa. Naimit siya sa muli niyang pagbabalik. Ano yung mga bagay na hindi din natin naisuko? Ano ba yung ambition ba natin yan? Yung mga pangarap ba natin yan? Ano ba yung mga bagay na iyon? Katulad ba ni Pastor Wang, na kahit na nandun siya sa troubled situation, nakakulong siya for 30 years, hindi siya pinanghinaan ng loob at hindi siya nawalan ng sanity o hindi siya nawalan ng katinuan ng pag-iisip. Dahil
The Word of God, He has hidden in His heart. At everyday sinasabi niya, the Lord Jesus is coming for me today. Babalik muli ang aking Panginoong Yesus na nagiging dahilan para hindi siya mag-alala para sa araw ng bukas at hindi siya panghinaan ng loob at hindi siya sumuko doon sa mga bagay na pinagdadaanan niya. Dahil kalooban ng Lord na we are looking forward because He is coming again for us. At we will meet Him. We will meet Him and He will bring us to the glory of the Father, to the glorious presence of our Father. Pray tayo. Sorry po, nakat kanina dahil technicalities, pero gagawin ko pong isa, yung dalawang video na yan. Pero po akong editor. Sige, pray tayo. Thank you, Lord, you are good. Because your plans for us are good and not evil. Hindi ka nagplano ng anumang masamang bagay para sa amin. May mga nararanasan kami na hindi namin nagugustuhan, pero hindi yun para ikasamaan namin o ikapahamak namin. Laging mabuti ang mga bagay na ito. Nakikita man namin na mabuti to, maganda to o hindi. Because you are good. That's why, ang katunayan ng kabutihan mo ay namatay ka para sa aming mga kasalanan at nabuhay ka ng muli para sa amin. Ginawa mo ito para maranasan namin yung dakilang pagmamahal na meron ka sa amin dahil hindi mo kami dinestined para sa kapahamakan. Dinestined mo kaming makapiling magpasawalang hanggan. Salamat dahil alam namin na yung plano mo para sa amin ay laging best. Hindi lang ito good things, kundi the best things in life ang plano mo para sa amin. Hindi man namin nakikitang mainam to o pinakamainam ngayon para sa aming buhay. Pero ganun kami nagtitiwala na laging best yung nakalaan para sa amin. Magawa namin maisuko yung aming mga will, yung mga choices namin sa iyo. Dahil you always designed or installed for us the best, O God. Hindi kami dapat na magtiwala sa aming sarili dahil hindi naman talaga namin mapagkakatiwalaan yung aming mga sarili. Maging yung mga plano na meron kami, yung mga kaisipan na meron kami, hindi lagi itong maganda, hindi lagi itong mabuti o makakabuti para sa amin. Lord, we can see the future, but you can because you are an all-knowing God. Hindi ka limited ng time. You are timeless. You are not bound by time. Bound kami ng time. Kaya ang nakikita lang namin ay yung ngayon na nararanasan namin. Pero you hold our future. Pwede namin pagkatiwala ang aming mga sarili dahil alam mo kung ano yung magandang kinabukasan na meron kami. That is why you are saying to us to offer ourselves as a living sacrifice. Na dahil tinawag mo kami para sa iyo, kinakailangan na tanggapin namin ang katotohanan na tawagin ka namin Panginoon. Gawin ka namin Panginoon ng aming mga buhay. Dahil ikaw naman talaga ang aming Lord. Gawin ka naming tagapagligtas at mangyari yung kalooban mo para sa amin. Nang sa gayon, maging handa kami para sa muli mong pagbabalik. Yes, Lord. Lahat ng bagay ay kinakailangan naming isuko sa iyo at sa oras na ito, nagdedesisyon po kami. Ang aming sarili, ang aming mga pangarap, ang mga concern po namin, sinusuko po namin sa iyong harapan. We belong to you, Lord. We don't own anything. You own us, O God. At sinusuko po namin, maging yung aming mga kagustuhan, yung aming mga plano, sinusuko po namin sa iyong harapan. At Lord, sa pagsusuko namin ito, ang kahabagan at biyaya mo ang aming maranasan. Lord, sinasabi po namin lahat ng meron kami sa aming buhay ay sa iyo. Ang lahat ng meron kami at tinatangkilik namin ay sa iyo because you are our Lord. Ikaw ang aming Panginoon. Ikaw ang aming tagapagligtas. At dahil ikaw yung aming tagapagligtas, kami ay handa para sa muli mong pagbabalik. At ang lahat pong ito na aming dinadalangin sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen.
at naging emotional si Abby. Ulitin ko, ano yung mga bagay na gusto ng Lord na ipasuko sa'yo? Ikaw at ang Lord sa iyong pag-iisa. When you are alone, meditate meditate in the presence of God and ask the Lord, Lord, may mga bagay pa ba ako sa buhay ko na inaangking kong akin pa rin? Kasi parang hindi pa 100% Lord. Si Lord sa buhay mo kapag ganun. May mga plano pa ba ako na sinasabi ko na, Lord, itong plano to, akin to ha, walang pakialaman. Pag sinabing pakialaman, sinabi pa natin, pa nating Lord, di ba? O kaya naman, may gusto ang Lord para sa atin, pero hindi natin ginugusto. Lord, ba nating matatawag ang Lord kapag gano'n? Dito sa topic na ito, future resurrection, may mga katanungan na hindi natin i-deal. Kasi sa future resurrection, sa second coming, ito yung madalas pagtalunan eh. Yung yung importance nito ay hindi naman natin dapat ganun bigyan ng tuon. Ang higit na mahalaga, naghahanda tayo para sa kanyang muling pagbabalik. Ano yung pinagtatalunan? Na bago daw bumalik ang Lord, nasa pre-tribulation ba tayo? Mid-tribulation o post-tribulation? Yung mga paghihirap na mararanasan, yung tribulation na tinatawag, na mararanasan ng mga tao bago dumating ang Panginoong Hesus. Ito ba ay bago dumating ang Panginoong Hesus? Magkakaroon ng tribulation, mid-tribulation, during sa paghihirap, saka pa lang darating ang Panginoong Hesus, o after ng tribulation, saka lang darating ang Panginoong Hesus. Hindi na natin concern yun. Huwag na natin masyadong bigyan ng tuon, ng pansin yun, kasi ang higit na mahalaga, handa tayo. Maging pre-tribulation man yan, tribulation, o post-tribulation man yan, ang mahalaga, naghahanda tayo. We are not weighed down. Yung heart natin hindi weighed down ng mga bagay sa mundong ito na magiging sagabal para maging handa tayo pag dumating ang Panginoong Yesus. Ang isa pa, paano yun? Sabi, isuko na lang ang lahat ng bagay. Ibig sabihin, kung ako'y estudyante, hindi na ako mag-aaral. Kung ako'y nagtatrabaho, hindi ko na pagbubutihan yung aking pagtatrabaho. Kung ako'y magpapakasal at mayroon na akong boyfriend o girlfriend, ay hindi na lang ako magpapakasal kasi babalik na ang Panginoong Jesus. Ako may plano akong magpatayo ng bahay, wag na lang. Hindi ganun. We need to continue what we are doing. But we need to continue together with it yung pagpe-prepare, paghahanda natin para sa muling pagbabalik ng Panginoong Jesus. Na hindi yung mga bagay na ginagawa natin ang sasagabal para sa pagbabalik niyan. Maging handa para sa pagbabalik niyan. So yun po, may mga question dito. Meron po kaming bisitang cute na doggy. May mga question dito na ikaw sa iyong pag-iisa o kung ikaw ay may kasama, mag-internalize kayo ha. Ang unang tanong, what are the two kinds of future resurrection? Ang pangalawa, what are the effects of knowing the truth about the second coming of Jesus? Dahil alam mo na yung katotohanan, anong magiging epekto nito sa iyo na nakakaalam ng katotohanan na muling babalik ang Panginoong Jesus para sa iyo? Ang pangatlo, who will be qualified to meet the Lord Jesus at His coming? Sino ba ang qualified? Kasi meron pala madi-disqualify. So, sino ang qualified? Tapos, ang isa pa, daming tanong to kasi may internalization nga, mag-name 3 things that may weigh you down or that may weigh down our hearts as mentioned in Luke chapter 21 verse 34. Thereby making us unprepared to meet the Lord at His coming. Ano yung mga nagpapabigat sa ating mga puso na magiging dahilan para hindi tayo maging handa sa muling pagbabalik ng ating Panginoong Yesus? Suppose the Lord comes today. Halimbawa, itong oras na to, o mamaya, darating muli ang Panginoong Yesus. Will you still continue what you are doing? Why or why not? Kung halimbawa ngayong araw na to darating ng Panginoon Jesus, pagpapatuloy mo pa rin ba yung ginagawa mo? Bakit o bakit hindi? Ang isa pa, do you want Jesus to come back right this very minute? Yung oras na to, gusto mo bang dumating na ang Panginoong Jesus?
why or why not. At ang huli, what lifestyle changes should you make if Jesus is to come today? Kung ngayon darating ang Panginoong Hesus, ano yung mga paghahanda na dapat na ginagawa mo o ano yung pamumuhay na dapat meron ka? So yun po yung ating lesson ngayon. Kung may kasama kayo na nanonood, pag-usapan nyo yung mga bagay na ito. May tanong pala kayo. Hindi ko na tinanong yun. May tanong kayo? Question. May tanong po ba kayo? Wala na mga no? Walang tanong. Wala akong nakikitang tanong. Wala. So, kita-kita po tayo next week. The same time po. Yun po. Hindi lamang narinig natin kung ano yung mga diniscuss natin. I-meditate natin. At katulad ng mensahe, let us prepare ourselves. Kung meron pang hindi tayo nasusurrender sa buhay natin, surrender po natin sa harapan ng Lord. God bless you po. See you next week.